Maligayang pagbabalik sa Sine Recap KH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay ang kwento ng isang lalaking nagising mula sa aksidente na walang maalala sa pagkatao. Ginamit niya ang mga nakukuhang detalye upang tuklasin ang pinagmulan niya. Ang pelikulang ito ay ang Korean action fantasy film na pinalabas taong 2020 na pinamagatang Spirit Walker. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang pelikula kung saan isang lalaki ang nasangkot sa aksidente na ninakawan ng parte ng sasakyan ng isang pulubi. Laking gulat na lang ng magnanakaw na buhay pa pala ito. Ngunit walang maalala ang lalaki sa mga nangyari sa kanya. Sinabi ng pulubi na nai-report na niya ang aksidente sa 911 at agarang umalis. Kinalaunan sa ospital, walang maisagot ang lalaki sa mga tanong ng pulisya sa kanya dahil wala siyang maalala maging sa kanyang pagkatao. Binigyan na lang siya ng card ng pinagdalhan ng kanyang sasakyan na napag-alamang pagmamay-ari ng nagngangalang Lian. Umalis din muna ang pulis para ayusin ang magiging kwarto niya dahil may tama ito ng baril. Nang makita niya ang card na nakuha sa kanya, umalis ito at pinuntahan ang lugar na nakasulat. Isa itong kondong mamahalin na tila mayaman ang may-ari. Ang problema, wala siyang maalala dahil ang totoo, pumasok lang ang kaluluwa niya sa katawan ng lalaki. Habang lumilipas ang oras, wala pa din siyang nalaman sa pagkatao. Pagpatak ng alas 12, nagulat na lang ito nang nasa ibang lugar na siya napunta. Nagmadali siyang lumabas at nakita sa salamin na nasa ibang katawan na siya ngayon na talagang ipinagtataka niya sa hindi mapaliwanag na dahilan. Binalikan niya ang kondo kung saan siya kanina at nakita ang lalaking pinasukan niya, ngunit bigla itong binunggo at dinukot. Naguguluhan na siya sa mga nangyayari. Nakita nito ang ID mula sa taong napasukan at pinuntahan ang nakalagay na address, ngunit napansin siya ng nakakilala sa katawan kaya nagmadali itong umalis sa lugar. Naglakad-lakad na muna ito at bumalik kung saan siya nagising nung una. Pinuntahan niya din ang pulubing unang nakakita sa kanya at sinabi ang nakita nitong aksidente kanina na siya ang lalaking iyon na nalipat lang sa ibang katawan. Pero hindi naniniwala ang pulubi. Inilarawan niya kung anong suot nito kanina maging ang pagtawag niya ng ambulansya. Gulat na gulat ang pulubi sa narinig na halos hindi makapaniwala. Dahil wala siyang maalala sa tunay niyang pagkatao, pinapili siya ng pulubi ng pagkain. Ayaw sana nito pero ibinigay sa kanya ang hotdog at pinayuhan na malalampasan niya din ang pinagdadaanan. Habang nag-uusap ang dalawa, bigla na naman itong nalipat sa ibang katawan na tila boss ng isang mafia. Nakabalik na din ang kaluluwa ng lalaking napasukan nito kanina na nagtataka kung anong ginagawa niya doon. Samantala, takang-taka na ito sa mga nangyayari at agarang lumabas kung saan nasa loob siya ng isang bar. Nagtungo ito sa banyo para makita ang sarili na nasa bago na namang katawan. May ibang tao din sa loob ng banyo na nagulat nang makita siya doon at agarang lumabas. Iniisip nito kung bakit panay siya palipat-lipat ng katawan. Napansin niya ang oras at napagtantong tuwing pumapatak ng alas 12 ay doon siya lumilipat. Upang malaman ang dahilan, binalikan nito kung saan siya nagsimula. Pinuntahan niya ang sasakyang ginamit na nasa imbakan para maghanap ng sagot sa mga katanungan niya. Nakita niya doon ang litrato ng isang babae na biglang naalala niyang may ugnayan sa kanya. Dahil sa background nito sa likuran, pinuntahan niya ang lugar na isang simbahan. Hinanap niya sa loob ang babae na nagbabakas sakaling naroon ito, ngunit natapos na lang ang misa hindi niya ito nakita. Nang paalis na sana siya, may umatake sa kanya na hinahanap ang nagngangalang Lian. Ito pala yung babaeng hinahanap niya na pilit siyang pinapaamin ng kinaroroonan ni Lian at nagbantang papatayin siya. Pero naagaw niya ang baril at pinakalma ito upang malaman din ang tunay niyang pagkatao. Subalit bigla siyang tinakasan nang may dumating na ibang tao. Sinubukan niya itong habulin pero hindi na niya naabutan at nakita na lang ang itsura sa salamin. Bumalik siya sa bar para malaman kung may nakakilala sa kanya doon, ngunit tila kinakatakutan siya ng lahat ng mga naroon sa loob. Bago pa makaalis ang napagtanungan, inalam niya din kung kilala nito ang nasa litrato. Pero wala itong nalalaman kaya hinanap niya na lang ang lalaking kasama niya noon sa banyo. Isinama siya ng babae sa kinaroroonan nito na nagtataka sa pagdating niya doon dahil mayroon silang sineset up sa lugar na siya ang nagutos. Takang-taka ang lalaki sa ikinikilos niya na tila may kakaiba. Tinanong niya kung kilala nito ang babaeng nantutok sa kanya ng baril. Kahit naguguluhan ng lalaki dahil kilala niya naman ito, sinabi niya pa din ang pangalan nitong Munjina. Inalam niya din ang address ng babae. Habang nag-aantay, laking gulat nito sa nakita, ngunit bigla siyang nakaramdam na lilipat na naman.
Paglipat niya ng ibang katawan agaran nitong isinulat ang address habang natatandaan niya pa, pagkatapos nagnakaw siya ng sasakyan para puntahan ang lugar. Samantala ang lalaking napasukan niya kanina ay isa palang agent ng Secret Intelligence Service na si Chief Wu Xinli. Hinahanap nito ang taong kasalukuyan niyang napasukan na si Yu bilang isa itong wanted sa ahensya. Nakarating na din ito sa address ni Gina, pagpasok niya sa loob nalaman nitong magkasintahan pala silang dalawa. Naghanap-hanap siya ng mga gamit doon at nalaman niya ang pangalan niya ay Kang Lian na isang secret agent maging ang kasintahan. Kasalukuyan naman siyang pinaghahanap ng ahensya na ang in-charge ay ang taong napasukan niya kanina na si Director Park. Ngunit tila may personal na pakay ang dalawang agent sa kanya na inililihim sa mga kasamahan, napagtanto ni Ian na ang lahat ng napasukan ay konektado sa pagkatao niya. Dumating din ang kasintahan doon para kumuha ng ilang dokumento sa paghahanap sa kanya. Habang nagtatago ito sa likuran biglang may umatake kay Gina na isa sa tauhan ni Park na si Sergeant Beck. Tinulungan niya ang kasintahan ngunit masyado palang magaling si Beck sa pakikipaglaban. Nang makita siya nito doon hinanap sa kanya si Ian bilang isa din siya sa inaasahan nilang makakapagturo. Balak namang tumakas ni Gina pero pinigilan siya ni Beck, doon na nagkaroon ng pagkakataon si Ian nagulat sa kaya niyang gawin. Habang nagkaharap ang dalawa binalak ulit tumakas ni Gina pero dumating ang kasamahan ni Beck na si Chol Hu, isa siya sa pinaghahanap ng kapwa agent para alamin ang kinaroroonan ng kasintahan na hindi niya din naman alam. Sa silid kung saan naglaban si Beck at Ian na nasa loob ng katawan ni Yu, nagulat si Beck nang mapansin na ibang tao ito kaya natigilan siya. Nakayang mapabagsak ni Gina si Chol Hu, nang makita siya ni Ian isinama niya ito sa pagtakas gamit ang sasakyang dala niya. Hinahanap ni Gina sa kanya ang kasintahan, hindi naman ito makasagot kasi kahit siya hinahanap niya din ang sarili. Ngunit hinabol sila ni Chol Hu, pilit niya itong tinakasan habang ipinapaliwanag ang nangyari sa kanya at sa tingin niya siya ang hinahanap nito na napunta lang sa ibang katawan. Patuloy pa din silang hinahabol hanggang sa bumangga si Chol Hu kaya nakatakas ang dalawa. Hindi naman naniniwala si Gina at may sinabi itong siya ang dahilan ng lahat saka umalis, hindi na niya din ito nahabol pa. Nang paalis na siya nakita niya ang lalaking nanghabol sa kanila, pagbalik nito ng sasakyan doon niya inalam ang pakay nito sa kanya. Sumusunod lang daw ito sa utos ng nakakataas, ngunit biglang may paparating na pulis dahilan nang umalis na din ito agad. Kinalaunan nakatanggap ng tawag si Park sa iba pa niyang mga tauhan na nakita nito si Gina, pinasundan niya lang ito at pinamanmanan. Nakipagkita si Gina sa kaibigan para sa hinihinging impormasyon na may kinalaman sa pagkawala ng kasintahan, binalikan naman niyan ang pulubi upang bawiin ang ninakaw nito sa sasakyan niya. Ngunit hindi siya nakilala dahil nasa iba siyang katauhan, nagpakilala ito na siya si Hotdog na ikinagulat ng pulubing totoo ang sabi niyang lumilipat ito ng ibang katawan. Agarang pinuntahan ng dalawa ang lugar kung saan ibinenta nito ang ninakaw na black box. Nakiusap si Ian sa may-ari na makuha kahit yung memory card lang pero hiningan siya ng bayad. Wala na siyang perang cash kaya ginamit nito ang credit card pambayad, ngunit dahil doon na-track ni Park ang kinaroroonan nito. Naihalo na pala ang memory card niya sa ibang naroon, walang nagawa si Ian kundi isa-isahin ang mga ito upang mahanap yung kanya. Maya-maya pa ay natagpuan niya ang memory card ng sasakyan, napanood niya sa video footage na may kumuha sa katawan niya doon. Subalit biglang dumating ang pinadalang tauhan ni Park, palihim na itinago nito sa damit ng pulubi ang memory card at agaran tumakas. Matapos silang masundan naghiwalay ang dalawa, mag-aalas 12 na din kung saan oras na para lilipat na naman si Ian ng ibang katawan. Nang makita niyang nadakip ang pulubi pilit niya itong sinagip na muntik na siyang masagasaan, pero bago pa nalipat na siya sa katawan ni Chol Hu na sobra nitong ikinagulat, nakaligtas din si Yu sa muntikang disgrasya subalit nahuli sila. Sa daan nakita ni Ian si Gina na kasalukuyan palang sinusundan ng mga tauhan ni Park, inihinto niya ang sasakyan upang pigilan ito ngunit nakaramdam si Beck na ibang tao na ang kasama niya. Agarang pinaandar ni Ian ang kotse at ibinunggo dahilan ng mawala ng malay si Beck matapos hindi ito nakasuot ng seatbelt. Samantala hawak na ngayon ni Park si Yu na napansing nakasuot ng Noah Corporation, dumating din doon si Ian sa katauhan ni Chol Hu kaya malaya itong nakapasok. Nang makita ito ni Park hinanap niya si Gina sa kanya pero nagpanggap itong pasunod na kasama ni Beck, naniwala naman si Park at pinalabas ang pulubi dahil hindi niya ito kailangan,
nagboluntaryo si Ian na siya na ang gagawa. Nakatanggap na lang ng tawag si Park mula kay Beck sa nangyari sa kanya, habang itinatakas naman ni Ian ang pulubi na takot kaya nagpakilala na siyang siya si Hotdog. Pagbalik ni Beck ipinapatay na ito ng direktor sa mga tauhan sa kapalpakan niya sa trabaho. Pinuntahan naman ni Gina ang nakuha niyang impormasyon na makakapagturo sa kasintahan. Samantala pinapaamin ni Park si Yu sa kinaroroonan ni Ian, ayaw itong magsalita dahil matalik pala silang magkaibigang dalawa. Ngunit nakatanggap ng tawag si Park patungkol sa address ng Noah Corporation, na pagtanto niyang ito yung dati nilang safe house sa sinasabing factory na may doktor na Nepali. Alam na niya ngayon kung nasaan si Ian at doon na niya ito tinuluyan. Habang pinapanood din ni Ian ang video footage may nakita siyang palatandaan na lugar. Naalala niya kung saan ito matatagpuan maging si Gina nakakuha din ng address kapareho ng nalaman niya. Agarang pinuntahan nila ang lugar at saktong napagtanungan nito ang doktor patungkol sa lalaking sugatan na dinala doon, pero itinanggi ng doktor na may dinalang ganung tao sa kanila. Naghanap na lang sila sa lugar na baka sakaling makita ito ngunit wala talaga doon. Iniisip ng pulubi na nasa maling lugar sila pero nararamdaman ni Ian na nasa malapit lang ito. Hanggang sa may narinig itong tunog ng radyo, pagbukas niya ng pintuan nakita nitong may mga pasyente sa loob at kabilang doon ang katawan niya. Nang hawakan niya ito bigla na lang naalala niya ang lahat ng nangyari noon, magsasagawa sila ng raid sa isang lugar at nakita niya doon ang lighter ng kaibigan. Kasalukuyang pinaghahanap nila ang mga nawawalang droga na tinatawag na Ether X na hindi nila natagpuan sa operasyon noon, ang best friend niya na undercover sa operasyon ang pinaghihinalaan ni Park na may kagagawan. Palihim na nakipagkita ito sa kaibigan para alamin ang katotohanan, pero tumanggi si Yu at sinabing na frame up lang siya habang nag-iimbestiga ng malaliman. Hindi naniniwala si Ian at pilit itong pinapasuko, kaya nagbigay si Yu ng patunay sa mga sinasabi niya bago ito hinuli ng mga kasamahan. Pagkatapos sinundo niya ang kasintahan sa simbahan, habang pauwi na sila nakatanggap ng tawag si Gina mula sa headquarters para mag-report. Mag-isa na lang umuwi si Ian at tiningnan ang nasabing flash drive na isa palang ebidensya sa pagpatay, bigla namang tumawag si Park sa kanya gamit ang telepono ng kasintahan. Agaran niyang pinuntahan ang lugar na sinabi, pagdating doon nakita niya si Gina na bihag ng mga tauhan ng direktor. Sinubukan itong manlaban ngunit binaril siya, pagkatapos itinurok sa kanya ang Ether X dahilan nang bigla itong nakaramdam ng halusinasyon. Si Park ang may pakana ng lahat at ang protector ng ipinagbabawal na gamot na Ether X. Balak niyang gamitin siyan upang pagmukhaing siya ang pumatay sa mga nakakaalam sa masama niyang gawain para linisin lahat ng kalat nila. Nang isasagawa na ang plano may lakas pa din si Ian, tinurukan nila ulit ito upang matuloy na ang balak pero dahil sa sobrang lakas ng gamot lumipat ang kaluluwa niya ng ibang katawan bago pa mapatay ang kasintahan. Dahil doon nailigtas niya pa ang kasintahan at itinakas palabas, ngunit dahil nasa katawan siya ng ibang tao hindi ito nakilala, binaril siya ni Gina at bumalik sa loob upang iligtas ang totoong siya. Nagulat na lang siya nang makita sa salamin na nasa ibang katawan na ito. Pagbalik niya sa loob itinakas na ng kaibigan si Gina. Kinuha niya na lang din ang katawan at itinakas, dinala niya ito sa Noah Corporation para humingi ng tulong sa doktor doon saka siya umalis at nawalan ng malay habang nagmamaneho dahilan ng pagbangga nito. May bigla namang dumating doon na kalaban, agaran itong pinatumba ni Ian na ikinagulat ng pulubi ang ginawa niya. Nalaman din niya na lahat ng napasukang katawan ay naroon sa araw na iyon. Dumating doon ang doktor at pinaalam sa kanilang napapalibutan na sila ng mga armadong grupo. Tiningnan niya sa bintana ang mga ito at nakita niya din si Gina. Agaran itong naghanda at ibinilin sa pulubi ang katawan niya. Samantala napapalibutan na si Gina ng mga tauhan ni Park, pero dumating si Ian at tinulungan ito na ipinagtataka niya kung sinong may gawa. Nakaharap niya doon ang napakadaming mga kalaban ngunit natamaan ito. Tumakas na si Gina at nakita sa labas ang kanyang chief na akala niya tutulungan siya. Nahuli din ng mga tauhan ni Park si Ian sa katauhan ni Chol Hu at doon nagkaalaman na kasabwat pala ang chief sa korupsyon sa loob ng kanilang ahensya. Naalala ni Ian na kasama nga ni Park ang chief nung araw na yon. Samantala pagdating ng mga tauhan ni Park sa sekretong silid, wala na doon ang katawan ni Ian matapos itong maitakas ng pulubi. Bumalik na din sila sa bar na bihag na ngayon si Gina. Nagalit ang chief kay Park dahil sa paggamit nito ng ipinagbabawal na gamot,
ngunit dahil sa epekto ng gamot kay Park uminit din ang ulo niya at pinatay ang chief. Kinalaunan nagising na lang si Ian na nasa sasakyan na at balak patayin sa pagkalunod, pinilit niyang makawala pero hindi siya makaalis sa pagkakatali. Naisip niya na lahat ng naroon sa araw na yun napasukan na niya maliban kay Beck. Malapit na din mag-alas 12 kaya ginising niya ito sa kanya tinulungang makatakas upang makaligtas sa kamatayan. Maya-maya pa dumating na ang chairman na nagmamay-ari ng EtherX at ang buyer ng kanilang droga. Habang inilalabas ang mga produkto para sa palitan dumating si Ian sa katauhan ni Beck. Nakarinig na lang sila ng mga putok ng baril sa labas matapos mapatay ni Ian ang bantay. Agarang lumabas ang lahat ng tauhan ni Park para tingnan ang nangyayari. Doon na nakaharap ni Ian ang mga ito sa matinding labanan. Nang binalita kay Park na si Beck ang dumating, galit na galit ang chairman dahil tauhan niya ito na ngayon ay tinaraydor sila. Nagalit naman si Park sa chairman sa paninisi sa kanya, pinatay niya ito maging ang kanilang buyer. Sa labas patuloy pa ding nakikipaglaban si Ian sa buhay niya at tinapos sila isa't isa. Isinama naman ni Park si Gina upang hindi makatakas habang nagawa namang maubos lahat ni Ian ang mga kalaban. Ginamit niya ang natirang kalaban upang makapasok sa loob kung nasaan nandun si Park ngunit natamaan ito ng baril, gumanti siya ng putok at doon na nagkapalitan ang dalawa. Pakiramdam ni Park hindi siya si Beck kaya ginamit niya si Gina upang sumuko ito. Halos hindi makapaniwala si Gina maging ang direktor sa nalaman at binalak tapusin ang kasintahan niya pero napigilan ito ni Ian. Nagkapang-abot ang dalawa ngunit natatalo si Ian sa laban dahil sa mga tama niya. Nang papatayin na ito ni Park iniligtas siya ni Gina at pinatay ang direktor. Pagkatapos humingi ng tawad si Ian na pinag-alala niya ang kasintahan. Umiyak na lang si Gina na pinipilit itong nilapitan pero tuluyan ng binawian ng buhay si Ian. Sa huli, ipinagtapat lahat ni Gina sa nakakataas ang korupsyon ng direktor sa loob ng kanilang ahensya. Tinanong din siya kung bakit lahat ng nasa larawan ay nakikipaglaban para iligtas siya, sinabi nitong iisang tao lang sila lahat. Sa ngayon nasa pangangalaga na ni Gina ang kasintahan at inaantay na lang magising. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!